Okay. So after natin ma-determine yung vital signs na para matukoy natin kung anong solution na ibibigay sa kanya, isa-set up naman natin yung machine kasama yung solution. So first thing to do, i-ready natin yung supplies, pero bago tayo dumiretso doon, importante na nag-hand wash tayo. So banggitin ko na ng tatlong mabilis. Yung hand washing should be done before gathering your PD supplies, when you do PD exchange, and when you do your exit site care. So yung tatlo. So pakita natin yung proper hand washing kasi it's a vital role sa caregiver na naghuhugas properly ng kamay, kasi hindi natin hayaan na magkaroon ng chances na may transfer yung germs sa patient kasi we're avoiding contamination and infection. Kasi yun ang high risk daw dun sa That's PD. the high risk pag sa PD, since tayo ang gumagawa ng treatment instead of daddy doing it himself, so tayo ang gagawa para sa kanya. So alisin natin yung mga jewelries natin bago tayo maghugas ng kamay. Alisin yung mga jewelries. Okay, then maghuhugas tayo ng kamay. So I'm using warm water, and then I'm using antibacterial hand soap. Yan ang binibigay, yan yung isa sa supplies na yan, di ba? Yeah, isa yan sa supplies na manggagaling sa Davita. So, once a month, mag-place tayo ng order. Kasama yan, isa yan sa mga listed prescription supplies na ibibigay kay Daddy, free of charge. So, kailangan malinis yung kamay, even in between fingers. Ganyan. Forget about the drought. Kailangan natin ng running water kasi hindi natin pwedeng hawakan yung knob. Even yung ilalim ng fingers, lilinisin niya. So, pwede nyo gamitin yung elbow or kuha kayo ng paper towel sa pang-dry, yun din yung gagamitin yung pansara. So, pag magpunas ka, taas, pababa, taas, pababa, taas, pababa. Ayan. That's it. So, yun, malinis na yung kamay ko. I-ready naman natin yung table. So, gamit tayo ng sunny cloth. So, kailangan malinis din yung ating preparation area bago tayo mag-gather ng supplies. Teka, is at that point, mag-gloves ka na ba that time or hindi pa? Actually, option yung mag-gloves ka kasi hindi naman madumi yung kamay mo, nakapaghugas ka na. Ang gloves is required kapag you are dealing with the exit site at saka when you do the exchange. That's the time mandatory na ang gloves. Okay, so ang supplies na kailangan natin i-prepare, I have it here, tinawag ko na itong daily exit site care kasi nandito na siya. Para mabilis mong kunin, nandito na yung mga kailangan natin. So we need the except, this is for wound, and this one is for disinfectant. So, since si Daddy, kukunin natin ang kailangan natin ito, yung glue. Then, sanitizer. Kailangan din natin ng mask. Isang gauze, yung 4x4. Paper tape. So paper tape ginagamit natin kay Daddy kasi meron siyang allergy dun sa cloth tape. So kasama na rin ito dun sa in-order sa Davita. Safety cup. Siyempre yung gloves. And underpants. Sa baba. Next one. Ano yan? Ano yung last item? The last one is underpants. Oh, underpants. Okay. So pag nandiyan na yan, ito lang yung mga accessories. Pero yung main na kailangan natin is yung solution. Meron tayong green. Is the green solution or IV solution na kailangan. So green is 5,000 ml.
the green, which is 2.5 yung dextrose na yan. And we have here so nga pala, pag kukuha kayo ng solution, huwag kayong gagamit ng knife or gunting kasi baka mabutas niyo yung solution. So better yet, gumamit kayo ng less sharp na bagay pang bukas. So ito naman yung yellow, it's the same thing na 5,000 ml pero yung concentration ng dextrose na is 1.5. Okay? So actually, color-coded siya, so hindi kayo malilito. This one is yellow, 1.5, and this one is green, is 2.5. Teka, nasa ng kulay? Oh, yellow, Nandun I sa see. top. Okay, Yeah. okay. Medyo light lang talaga yung yellow. And then, Okay. ito yung green. I see. Kasi pag okay. natanggal na natin yung safety cap nila, parehas na silang red. I see, okay. Good. So, Okay. pagdating kasi sa ganito, kailangan natin ilagay yung lighter solution sa ibabaw ng heater tray, then followed by yung first bag, tatawagan natin first bag, doon sa side. Kasi ang treatment, kailangan lighter muna bago yung medyo strong na solution. Kasi pag nagkapaligtad, pwede magkaroon ng abdominal pain ng pasyente dahil nabigla, medyo strong yung solution na Dapat pumasok sa kanya. dahan-dahan. Kaya dapat i-double check at uunahin yung dapat ay nasa unahan. Okay. So, alin dyan ang, teka muna, alin ang mas lighter solution? Lighter solution is always the yellow. Yellow, Para okay. hindi kayong balito kung halimbawa natanggal nyo yung cap, gamitin nyo yung basis yung nakasulat dito is 1.5. That is the lighter one. Okay. So, 1.5 is the lighter, yellow. Yellow. Tapos, ilan yung 1.5 green? is 2.5. 2.5 ang green. Okay. Meron Yellow. bukod sa yellow and green, meron din tayong red solution. Pero Okay. this is sinasabi na hindi natin kailangan gamitin or as much as possible, wag natin gamitin. Gagamitin lang natin yan kung to the extreme na ang blood pressure ni daddy is on extreme high at yung edema niya is more than 5 pounds, like 6 or 7 pounds. That's the time na gagamitin natin yung red, pero dapat natin ipa-certify sa PD nurse niya kung yung solution na ibibigay natin is combination of green and red or both red. Okay. So, anytime you use red, kailangan i-confirm mo muna sa PD nurse. Tatawagan mo muna yung Tatawagan PD natin nurse. ng PD nurse. Pag over 6 pounds and Over tapos 6 yung pounds at masyadong mataas yung taas kanyang yung blood pressure. Okay. Yeah. Kasi Okay. tandaan, kapag mataas yung timbang niya, that is a sign na merong accumulation of fluid. So, Nagre-retention i-check natin water. yung lower extremities niya. Gawin natin yung finger checking. Then, pag na-confirm natin merong edema, ipa-certify natin sa PD nurse yung treatment na ibibigay natin kung both red or combination ng green at saka red solution. Okay. So, anytime you use red, kailangan tawagan Every mo time muna you yung use PD red, nurse. tawagan mo muna. PD Just nurse. to be reassuring na tama yung ibibigay Okay. mong treatment. Okay. Okay? Pause. Okay.